Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga ka-review natin na gumanti na. Nako, lahat kayo galit kay BP Sara. Eto na, nakarma na lahat. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dito po sa ating channel Pinas News Review ay pasubscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, simulan po natin dito sa video ito na kung saan ito pong si Father Flavi, no? Ay nagsalita patungkol po sa kanilang isinampang kaso kay Vice President Sara Duterte. Ang confidential funds daw ay public funds. Kaya sila nagreklamo or nagpaimbestiga. Mga kababayan, no? Lumapit sila sa ombudsman laban kay Vice President Sara Duterte. Mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin, no? Kung ganito pong pare, no, ang inyong pakikinggan sa simbahan, mga kababayan, hindi ko lang alam kung dapat ba tayong maniwala sa kanya mga sasabihin, no? Kasi ito, sa palagay ko, nagbubulag-bulagan po ang parang ito, mga kababayan. Well, anyway, ito, pakinggan po natin at bigyan po natin ng reaksyon. Para sa ating publiko, ito ay ating ginagawa upang ipakita na ang accountability ay nangyayari at hindi kami matitinag sa pagharap o pagsusuri sapagkat ang confidential funds ay public funds. Ito ay dapat suriin kung ito'y ginamit sa tamang pamamaraan. So yan mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan, ha? Ang confidential funds ay public funds, kaya dapat itong suriin ayon po dito sa parang ito. No, kasama niya po dito si Professor Idilawan to no, si Shelo Magno. Ayan mo, yan ang nakasalamin mga kababayan, no. Isa po siyang transparency crusader mga kababayan, no. Ano po siya pinaglalaban niya po yung transparency mga kababayan. Pero sa pagkakataong ito, no? Teka lang Father, sabi mo ang confidential funds ay public funds, no? So, ang flood control funds din po ba ay hindi public funds? No? Ang confidential funds po ba ng Pangulo ay hindi rin public funds? Ibig bang sabihin ang public funds lang ay ang kay Vice President Sara Duterte kasi siya lang po ang kinasuhan nyo, no? Yung billions po na nawawala, yung billions po sa mga ghost project, hindi po ba yun public funds? Di ba, Father? Kasi parang nagbubula. Etong confidential funds na ito, tapos na po ito Di ba? Na-audit na po ito ng COA. At bakit ini-insist ninyo na ito, na kailangan imbestigahan yung confidential? Confidential nga Kahit saan korte kayo magtungo, no? When we said confidential, mayroon po yung secrecy na hindi po dapat malaman ng kung sino-sino lang. Delikado po yan Lalong-lalo na if it involves national security, mga kababayan. Diba? Sana naiintindihan po ni Father, no, ang kanyang mga sinasabi. Kasi nakikita ko po, siya po ay nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan. How about, no, Father Flavio? How about po yung isiniwalat ni Saldico? Hindi rin ba yun public funds? Diba? Kasi kayong lahat dyan, itong mga inayutak na ito, kayong lahat dyan, galit po kayo kay Vice President Sara Duterte, no? Alam po namin kasi
May kinikilingan kayo eh. Anyway, tingnan nga po natin yung background nitong paring ito, kung kapanipaniwala ba ito mga kaubayan, no? Kasi sa bawat investigasyon na lumalabas, there is only one question, no? Is the witness credible? No? Gaya ng mga ginagawa sa Senado, Kongreso, dito sa public opinion, dapat rin po nating suriin kung ang nagsasabi ba ng mga ganitong akusasyon kay Vice President Sara Duterte ay most credible person to accuse, no? Ito, pakinggan po natin ito mga kabayan. Ito si Senator Bato. Nasa loob ka pa ng seminaryo, gumagamit ka ng shabu. Yan po ang tanong ni Senator Bato. Ito, pakinggan po natin. Tanong niya po kay Father yan. Matanong ko lang sa Father, when you said that you used drugs for 15 years, ano po yung drugs na ginamit mo, Father? 15 years Hindi po ito talagang addictus na po ito ng mga addictus. Biruin mo, 15 years pong gumagamit. Shabu po, o bago pa mag-shabu? Pare ka na noon? Siyempre, hindi pa ho. Hindi ka pa pare? Natural po. So, 15 years. How old ka nag-start gumamit na shabu? Father, ako sagutin niyo. Mr. Chair, Simula po ako ng 16. 16? Opo. 16 plus 15, that's 31. Kailan ka naging pare? 2006. 2006. How old were you? 2006? 31 ho. 31. So meaning, nasa loob ka pa ng seminaryo, gumagamit ka na Meron po mo. akong tinatawag na relapse, Mr. Chair. Relapse. So, yan po ang klaseng father, mga kaubayan, no? Yan po ang klase ng pare na nag-aakusa kay Vice President Sara Duterte or nagkaso, kinasuhan si Vice President Sara Duterte ng plunder, no? So, sa background pa lang ng paring ito, maybe, we are not sure. Kasi lately lang naman siya nag-stop, di ba? Hindi natin alam kung hanggang ngayon, patikim-tikim, di ba? May kanta niyan, di ba? Ano bang kanta yun? Yung patikim-tikim, alright. Well, anyway, mga kabayan, gusto ko lang i-point out dito that ganito po ang klase ng pare, no? Na nag-aakusa kay Vice President Sara Duterte. Ay, nako. Manggagamit lang kayo ng mga pare, ito pa ang napili nyo. Di ba? Grabe naman. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin si Castro. Aba, mga kaubayan, sinisi pa ang taong bayan kung bakit bagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Ang kapal naman ng mukha ng babaeng ito. Ito, pakinggan po natin to mga kaubayan. At sana, maisip din ng mga kababayan natin, yung mga maiingay lamang, yung walang lihitimong adhikain, naaapektuhan po ang ekonomiya natin sa mga ingay ninyong walang kakwenta-kwenta. Hindi nga siya spokesman, ang pangalan niya, Press Information Officer. Information. Dali mo sa isapin ng datos, wala siya. Pero dali mo doon sa pastusan, nandun siya. Kita mo na yan, Castro? Ba't mo isisisi sa taong bayan yung pagbagsak ng ekonomiya? Walang iya naman. Diba? Kayo eto may nakita akong video kanina. Patungkol po sa gold reserve ng Pilipinas. Sabi niya, yung isang vlogger, sabi niya, it is not, no? It is not, ano yung exact word niya? Hindi naman daw masama ang magbenta ng gold, no? Kung mataas ang presyo. Ang masama, mga kababayan, kung saan napunta yung pinagbentahan. Kasi hindi naman nag-i-improve yung mga services ng Pilipinas, di ba? At saka ang laki-laki ng utang natin. Saan po napunta na dapat pakinabangan yung pinagbentahan ng gold natin. Diba?
So ito lang ang aking masasabi mga kabayan. No, sa lahat po ng economist, no? Sa lahat po aral ng economics yan. Pag nagbenta po ba tayo ng gold, mga kabayan, pabor po ba yun sa ating bansa? Or dihado ang ating bansa? Diba? Pabor siguro kung nagamit sa tama, di ba? Kung hindi naman, dihado tayo. Kasi utang sila ng utang. Ngayon, uutang na naman. Dagdag pa ng utang. Di ba? Saan na pupunta yan? Wala namang kaming nararamdaman. Baka doon po sa mga ghost project, no? Kaya ikaw, Claire Castro, huwag mo kaming sisihin na taong bayan kung maingay kami. Diba? Kung maingay kami patungkol po sa ekonomiya or sa inyo, huwag nyo kaming sisihin na bumagsak ang inyong ekonomiya dahil maingay ang taong bayan. It is part, no, of being a democratic country na maging maingay ang taong bayan kung hindi tama ang ginagawa ng gobyerno. Kapal naman ang mukha mo. Sisisihin mo kaming taong bayan dahil bagsak ang ekonomiya. Nako po, Castro. Ano po ang inyong masasabi dyan? Nakakainit. Ay, nako. Kaya naman pala, eto, sa susunod natin ipapakita, kaya naman pala mga kabayan, no? Hindi nila siniseryoso yung mga pahayag ni Saldico. Kasi eto ang rason ni Auntie Claire. Hindi po natin masasabi na ang mga aligasyon ni Saldico ay seryoso. Makikita po natin sa kanyang mga sinabi at sa mga pictures na kanyang pinakita. Pero kung ano man ang kanyang mga nasabi ay maaaring ito ang nagbigay ng dahilan para sa dalawang mga magigiting nating mga secretaries na sila mismo ang voluntaryong mag-resign sa kanilang posisyon para mabigyan daan ang malalimang pag-iimbestiga. So yan mga kabayan, no? Hindi pala seryoso ang pagtingin nila sa mga sinasabi ni Saldico pero pinaresign po nila yung dalawa nilang secretaries. Diba? Pero bakit ganun? Bakit secretaries pong pinaresign? Ang pinangalanan din naman po ni Saldico yung si former speaker at ang presidente. Diba? Bakit hanggang secretaries lang? Castro. Sabagay, kung mawawala ang presidente, wala nang kita si Castro. Wala nang bonus si Castro. Diba? Pero kung sasabihin nilang hindi seryoso ang sinasabi ni Saldico, nako. Sabi nga ni Saldico may life-threatening na po. No? May nagbaybenta na po sa kanyang buhay mga kababayan. Hindi pa rin ba yan seryoso? Kung for example lang, di ba? Matsugi si Saldico. Lahat po ng sinabi niya is considered to be truthful, no? Kasi mayroon pong yan diba? Kasabihan niya na ang taong mamamatay ay hindi po nagsisinungaling, diba mga kaubayan? Paano kung yun po ang nangyari? Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po natin ang video ito. Nako, eto mga kaubayan, na karma na. Eto, pakinggan nga po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Yan ang ginagawa nyo ngayon kay BP Sara Duterte. Huwag kasi kayo magpabulag kay Trillanes. Tanga yan mula noon pa. Mahina ang kukote niyan. Hindi wala akong biro. Mahina po ang kukote niyan. Kaya wag ho kayo nagpapaniwala ho dyan. Eto panoorin nyo. Siya ho may pakana nitong may pakana. Siya ho na naman yung sinasabi niya may plunder Ito. Pasok. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, Under kay Vice President Sara Duterte ngayong linggo. Ayon po yan sa dating senador at kilalang kritiko ng mga Duterte na si Antonio Trillanes. Sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni Trillanes na magbubula raw sa mga miyembro ng simbahan at civil society groups ang naturang kaso. Dahil daw ito sa maanomalya o anong confidential funds ng bise at iba pang issue sa opisina ng Office of the Vice President. Sinabi rin ni Trillanes posibleng mabunyag ngayong linggo ang mga nakaw o banong yaman ni VP Sara.
Ang Ombudsman kasi at ang Anti-Money Laundering Council, meron silang memorandum of agreement na pwede silang magbigay ng flag transactions. Yun na ngayon ang magiging tulay para dyan sa pag-expose na yung mga bank accounts na yan. Makikita nyo, bilyon-bilyon ang ninakaw ni Sara Duterte. Ayan, ha? Kita-kita nyo, ha? Bilyon-bilyon ang ninakaw ni Sara Duterte. Ito, yung taong laging galit sa mga Duterte, dahil alam naman po natin na siya ay, sabi nga ni Pangulong Duterte, tinanggihan nung siya ay nag-a-apply bilang Vice President niya nung 2016 election. So sa madaling sita, bitter na bitter to. At ang gustong palabasin nito ay yung siya yung nagre-reveal ng mga corruption. Pero never nagsalita ito ng flood control project. Wala ho ito. Naglaho siya. Yung sa issue ng flood control project, naglaho siya. Kung talagang concern siya sa bilyong-bilyong corruption, bakit hindi siya nagsalita doon? Doon, hindi lang bilyon, trilyon nga, sabi nung isang commissioner ng ICI. Trilyon nga yun, ninakaw doon eh. Dito, bilyon-bilyon, pero concern na concern siya. Ganyan nung si Trillanes. At alam naman po natin, si Trillanes din, ang naglabas noong BPI account di umano ni Pangulong Duterte, na eventually, napatunayan ng abogado ni Pangulong Duterte na si Sal Panelo na peke yung mga account na yon, di ba? At ang akala niya, maniniwala ang tao kasi alam nyo ginawa niya, last minute niya. Last 2 minutes actually, doon nataranta ang campaign team ni Pangulong Duterte kasi last 2 minutes, nagpakalat ng fake news si Trillanes. Ito talagang operator ng fake news eh. Nagpakalat po siya ng fake news. Sabi niya, ganito. Wala nang time para sumagot. Buti na lang, nakausap ni Sal Panelo ang BPI. Kasi yun yung BPI account eh. At last minute, nahabol na ilabas sa taong bayan na peke ang bank account na sinasabi ni Trillanes. At take note, ladies and gentlemen, hindi lumabas sa media yan. So yan mga kababayan, yan po talagang trabaho ni Trillanes, no mga kababayan, ang sirain, durugin, dungisan ang mga Duterte, mga kababayan, no. Simulat sa pool, yung kay former president pa lang, di ba? Alam na po natin yan eh, no. Pero si Trillanes, mga kababayan, hindi po nakaranas ng ganitong kumbaga panghaharas, di ba? Sa dating Pangulo, pinababayaan lang sila mga kritiko na magsalita. Not unless if you are really involved in something, di ba? Pero ngayon mga kababayan, kahit vlogger nga ngayon mga kababayan, takot na eh. No? Takot na po magsalita. Yung iba ha, takot na kasi pinagbabantaan po eh. May may mga pagbabanta, no? Sa kanilang mga mga channels, di ba? Yung iba nga talagang ginugurguro yung channel eh, di ba? Like for example, yung kay Ma'am Rogando Sasot, di ba? Palagi siya po ang nararamihan no ng mga pag-take down ng mga pages at mga vlogs no mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito mga kababayan? I-comment nyo na lang. Maraming salamat po.